May 3 minutong hand massage na napatunayan with nerve test na nakatulong sa pamamanhid at tusok-tusok sa kamay. Hindi ito basta pisil ka lang ng pisil. May proseso po. At ituturo ko sa iyo step by step sa videong ito. Samahan mo ako hanggang sa dulo ng video dahil ibabahagi ko din sa iyo kung ano ang pwede mong bilhin para mas makatulog ka ng mahimbing. Isa ka ba sa nagigising dahil sa pamamanhid sa iyong kamay? Nahihirapan ka bang magbukas ng bote or nahihirapan kang maghawak ng bagay-bagay dahil feeling mo kinukuryente ang iyong kamay? Ang matutunan mo today, this had been clinically proven po dahil inilathala po ito sa Journal of Rheumatology International, kung saan nakita sa pag-aaral na ang 3-minute hand massage na ituturo ko sa iyo, it is a practical, easy, murang paraan para mawala ang pamamanhid at tusok-tusok sa iyong kamay. This entails 5 parts po at ang 5 aspect na ito pwede mo ito i-complete sa loob ng 3 minuto. Pwede kang gumamit ng any lotion or any na pamahid na gusto mo. Maglagay ka lang ng konting amount sa iyong palad. Ang tawag namin dito sa clinic ay effleurage. So, gamit lang ang kabila mong palad, ipahid mo lang ang lotion. Dito po, between the wrist and between sa iyong siko. Bakit? Dahil dito po nagsisimula ang problema. Dito po naiipit ang ating median nerve, kung saan ito talaga ang root cause at ang sanhi ng pamamanhid at tusok-tusok sa iyong kamay. So, with effleurage, ang gagawin mo gamit ang iyong palad, you just provide gentle strokes dito sa area na ito. Ang purpose nito para lang muna ma-relax ang kalamnan natin dito before we dig into deeper tissues. So gawin natin ito sa loob ng 30 seconds. With step 2 po, this will take 1 minute and 30 seconds. Ito ang pinakamatagal at ito ang pinaka-importante. Ang gagawin mo lang gamit ang iyong thumb or ang iyong hinlalaki, you provide firm circular motion dito sa iyong wrist. Dito po ang area na kailangan natin i-loosen. Dapat wala kang pain na nararamdaman dito. Dapat banayad lang na circular motion dito sa wrist area, papunta dito sa base ng iyong thumb, tapos sa base ng iba't iba mong daliri dahil dito talaga nararanasan ang pamamanhid at tusok-tusok sa buo mong palad. And then back again up until po makonsume natin ang 1 minute and 30 seconds. Ang purpose po ng step 2 natin para maibsan ang inflammation na dala ng nerve injury at the same time para i-boost natin ang blood circulation na kailangan natin para sa paggaling mo and para sa nerve healing. With step 3, tinatawag namin ito sa clinic na Petrisage. This will only take 30 seconds lang po. Gamit ang iyong kabilang kamay. We will just provide kneading motion para mo lang minamasa dito mula sa iyong wrist, papunta dito sa iyong siko. Ang purpose po nito, malusen natin ang muscles na dinadaluyan or pathway ng ating median nerve. Gawin mo ito sa loob ng 30 seconds. With step 4 po, gagawa lang tayo ng gentle shaking movements dito sa ating dalawang kamay, sa ating forearm at sa ating siko. Gawin natin ito sa loob ng 30 seconds. So sa last step natin, gagawin natin ulit ang effleurage. So gamit ang palad ng ating kabilang kamay, we will just provide again gentle strokes po. Mula sa ating wrist, papunta dito, pababa sa ating siko. That means distal to proximal. Ang purpose para maibalik ang naipon na lymphatic fluid dito sa area na to. Tapos we will get rid po sa mga toxins na nag-build up dito. Gaano mo ba kadalas ito dapat gawin? Sa pag-aaral, ginawa po nila ito once a day sa loob ng 6 na linggo.
So to recap, step 1, we do effleurage po, gentle stroke, galing sa ating wrist papunta dito sa ating siko sa loob ng 30 seconds. With step 2, it is the longest and the most important part. We provide circular motion, paikot lang dito sa wrist dahil dito talaga naiipit ang median nerve, dito sa base ng ating thumb at base ng ating mga daliri, at paikot na motion dito sa ating palad. Mag-concentrate ka sa area kung saan nararanasan mo talaga ang pamamanhid at tusok-tusok. With step 3, we do petrissage. So we provide kneading motion dito ulit sa wrist papunta sa ating siko. Step 4, we do gentle shaking sa ating kamay papunta sa ating forearms. And step 5, we do effleurage again. Dito mula sa ating wrist papunta again sa ating siko. This is to drain po lymphatic fluid. Now, as a bonus, yung sinabi ko sa iyo earlier, alam mo ba na napaka-common kung saan ang mga pasyente ay nagigising talaga sa gabi? Dahil neuropathy is worse at night po or early in the morning. Kaya naman mainam if bibili ka ng resting wrist splint tulad nito. Pwede mo itong bilhin online or available din po ito sa medical supply shops na malapit sa iyong lugar. Ang purpose po ng resting wrist splint is para maposisyon natin ang iyong wrist joint in neutral position para maiwasan natin ang pag-bend ng iyong wrist which can actually trigger po ang iyong sintomas. This way, makakatulog ka ng mahimbing. Maglalagay lang din ako ng link down below kung saan mo ito pwede bilhin online. That way, makakatulong ako sa iyo. Just a word of caution po, dapat gamitin mo lang ito tuwing ikaw ay matutulog. Tapos, kunin mo paggising mo sa umaga and all throughout the day dahil if gagamitin mo ito buong araw, hindi ito recommended dahil over time pwede itong magdulot ng panghina sa iyong kalamnan dito sa forearm at sa iyong kamay. Iwasan mo din ang pag-bend ng iyong wrist joint every time ikaw ay nagtatrabaho. For example, kung gagamit ka ng computer or kung gagamit ka ng cellphone. Dapat neutral position lang always ang iyong kamay. Kailan ka nga ba dapat magpatingin sa isang doktor? Alam mo, napaka-common po ng pamamanhid at tusok-tusok sa kamay. Pero recommended po na magpa-check ka ng personal kung nakakaranas ka ng panghihina sa kalamnan mo sa iyong kamay. Or if nakakaranas ka ng pamamanhid sa dalawa mong kamay. Alam mo bakit? Dahil mas common po itong nangyayari ang both hand na affectation kung mataas ang antas ng sugar sa ating dugo. Kaya naman kung mas maaga kang magpatingin, mas maaga nating maaagapan ang iyong sintomas. Ang 3-minute hand massage na ito ay hindi kapalit sa lahat ng conservative treatment with carpal tunnel at pamamanhid sa kamay. Add-on po ito. Dapat i-partner mo ito sa tamang pagkain, pag-inom ng tamang vitamins at ang tamang exercise. Ilalagay ko lang ang link sa mga videos na tingin ko makakatulong sa iyo dahil ito din ang tinuturo namin sa mga pasyente sa clinic. Ngayon, if nakakaranas ka ng pamamanhid sa kamay pero may kasamang pananakit at paninigas dito sa iyong leeg at upper back, i-check mo din ang video down below dahil ibabahagi din ako mahalagang information na makakatulong sa iyo. If nakatulong ang video ito sa iyo, huwag mong kalimutan to please click the like button below. 1 second lang po yan ng iyong oras. Ito po ang expression mo ng pagtulong sa channel natin. This way po, mas marami pa tayong matutulungan na ibang tao. If nakaabot ka hanggang sa dulo ng video, paki-comment po, saan bang kamay ang affected sa iyo? Right or left hand ba? Gusto ko malaman para mas makakagawa pa ako ng more videos na makakatulong sa iyo. Also, if hindi ka pa nakapag-subscribe, huwag mong kalimutan mag-subscribe tapos i-share mo na din ang videong ito. That way po, makatulong din tayo sa iba. Maraming salamat po sa panunood. I will see you on our next video. May nag-comment po dito at nakakataba talaga ng puso. Sabi niya, salamat Doc. Lagi kong kasama ang BeFreeze kahit saan ako.
Pati pagtulog ko, katabi ko. Super galing po. Maraming salamat po sa feedback nyo. Actually, if naghahanap ka ng natural na paraan para maibsan ang pamamanhid, makawala ng pananakit, dala ng osteoarthritis, sciatica, and even po muscle and joint pain. I-check mo ang reviews ng Be Freeze Cooling Gel sa official store natin sa Shopee at sa TikTok. One box contains 100 ml. Matagal mo na ito magagamit. Plus, ang himbing at ang sarap din ng tulog mo nito. Kaya naman hindi talaga ako nagtataka na ang daming feedbacks na natin na ang himbing ng tulog nila with Be Freeze. If gusto mong basahin ang mga reviews natin, ilalagay ko ang link sa official store natin sa Shopee at sa TikTok and see if this one is a good fit for you, especially sa minamahal nating seniors and sa ating mga working professionals. God bless you po.